Breaking news, nagulat ang buong mundo, lalong-lalo na ang religious sectors sa mga pahayag ni President Donald Trump dahil sinabi nito na magtatayo ito ng opisina sa White House at tatargetin nito ang mga anti-Christian bias. Marami ang mga natuwa and of course, marami din ang ayaw dito. Sa kabilang dako, napakalaki ng problema ngayon ng ICC sa administrasyon ni Donald Trump. Galit na galit si President Donald Trump, lalong-lalo na dahil sa warrant of arrest na inisyo ng ICC laban kay Benjamin Netanyahu. Ayon kay Donald Trump, baseless raw ang ginawa ng ICC. Ano ang aksyon ni President Donald Trump? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay February 8, 2025. Napakainit ng balita na ating ihahatid sa inyo mga kaibigan. Marahil ay narinig mo na ang ICC. Ito yung International Court of Justice at International Cricket Council. Ito ay isang intergovernmental organization at international tribunal. Kasalukuyan itong nakapwesto sa Netherlands. Sino ba naman ang hindi nakarinig sa balita na ang dati nating Pangulo na si former President Rodrigo Roa Duterte ay hinahangad ng ICC na imbestigahan kaugnay ito sa war on drug ni Pangulong Duterte. Pumala si FPRRD sa ICC noong siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Ibig sabihin, wala ng jurisdiksyon ang ICC para magsagawa ng investigation sa Pilipinas. Pero merong mga grupo na talagang hinahangad na maimbestigahan si FPRRD. Pero hanggang ngayon ay wala pang nangyayari. At marahil ay narinig mo na rin ang isang matinding giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Mga 3 taon na ay hindi pa ito natatapos. Alam nyo ba mga kaibigan na inisyuhan ng ICC si Vladimir Putin ng warrant of arrest? Pero hanggang ngayon ay walang nangyayari. March 17, 2023 ang pag-issue ng ICC ng warrant of arrest kay Vladimir Putin at ang grounds ng ICC ay nag-commit daw ng genocide against humanity si Vladimir Putin. At taong 2024, November 21, dito nag-react ng husto si President Donald Trump dahil ang ICC ay nag-issue ng warrant of arrest laban kay Benjamin Netanyahu sa kasong Crimes Against Humanity at Genocide sa Gaza. Pero hanggang ngayon ay hindi nila nahuhuli si Benjamin Netanyahu. Kasama ring nakasuhan ang dating Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant. At kahapon lamang mga kaibigan, mabilis na nag-viral ang pahayag ni President Donald Trump dahil ibinalita na talagang binatikos niya ang ICC. Wala raw basihan ang pag-issue ng ICC ng warrant of arrest laban kay Benjamin Netanyahu. At bilang aksyon mga kaibigan, ayon sa ulat ng CNN, si President Donald Trump ay pumirma na ng executive order upang patawan ng napakaraming sanctions ang ICC. Dagdag pa ni President Donald Trump, papatawan din daw ng parusa ang mga anti-Christian bias. Kapag sinabi nating executive order, ito ay nagmula sa salitang execute. Ibig sabihin, talagang ito ay gagawin, hindi ito batas. Pero katumbas nito ay batas dahil ang nag-utos ay Pangulo mismo, lalong-lalo na Pangulo ng Estados Unidos. At ang pag-anunsyo ni President Donald Trump at pagpirma ng executive order upang patawan ng sanctions ang ICC ay isinagawa habang si Benjamin Netanyahu ay nasa White House. Dagdag pa ni President Donald na ang aksyon ng ICC laban kay Benjamin Netanyahu
ay isang infringement upon the sovereignty of the United States of America. Isa rin daw itong pang-aatake sa sovereignty ng isang bansa. Kaya isa sa mga sanctions na ipinataw ni President Trump sa ICC ay hindi raw ito makakapasok sa United States of America. Nako, napakalaking problema nito ng ICC. And of course, sa naturang sanctions mga kaibigan, kasama ring pinag-usapan ang pondo ng ICC. Gayong marami pa namang mga countries ang sumusuporta kay President Donald Trump. Hindi rin maikakaila na meron din namang mga sumusuporta sa ICC. Pero ayon sa ibang mga bansa, kung makatarungan lamang ang gagawin ng ICC ay walang problema. Ang ICC mga kaibigan ay merong 125 na members ng mga bansa. Isa rito ay ang United Kingdom. Can you imagine? Yung United Kingdom mga kaibigan ay isang napakalapit na kaibigan ni President Donald Trump. 79 na mga bansa ang kumundina sa aksyon ni President Donald Trump. At ang iba rito, absent. At alam niyo ba mga kaibigan, sumagot ang ICC sa executive order na nilagdaan ni President Donald Trump. Ibinalita ng BBC. Ito ang sabi ng tagapagsalita ng ICC, I pledged to continue providing justice and hope to millions of innocent victims of atrocities across the world. Dagdag pa ng ICC, napakalaki daw ng kanilang ebidensya na talagang nag-commit ng genocide si Benjamin Netanyahu sa Gaza. Kasama na raw sa pagpaslang nito sa Hamas na si Mohammed Deif. Kapwa ang Israel at United States of America ay hindi kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Dagdag pa ng Amerika na ang kanilang bansa at Israel ay sumusunod sa batas ng demokrasya kasama ang military at ang law of war. Sa kabilang dako mga kaibigan, si President Donald Trump ay maglalaan ng milyon-milyong dolyar at ito ay kukunin mula mismo sa kanyang bulsa at maglalagay ng office sa White House. At ang mamamalagi dito ay mga pastors. Maraming mga Christians ang natuwa rito dahil ipinapakita ni President Donald na pinapahalagahan niya ang mga Christians sa kanilang bansa at sa buong mundo. Of course, hindi natuwa ang iba rito. Malaking pera daw ang gagastuhin ni President Donald Trump. Mas magandang gamitin ito sa ibang bagay. Of course mga kaibigan, kung meron mang mga hindi natutuwa rito, yun ay mga hindi Christians. Ayon naman sa mga eksperto, wala namang problema yan sapagat ang pera na gagamitin ni President Donald Trump ay hindi mula sa kaban ng United States of America, kundi personal na pera ni Trump. Ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito mga kaibigan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po yung babasahin. At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong pangyayari sa buong mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!